Kinaumagahan ay maagang gumising si Jennifer dahil maaga ang flight nito papuntang Amerika. Good morning, ma'am. Inilagay na po lahat ni Manong Pedring ang gamit ninyo sa sasakyan. Salamat, Camila. O Tintin, mag-iingat kayo dito ha. Laging magpakabait kay mama. Habang wala ako dito, kayo muna ang magbabantay sa bahay. At kay Tito Gab mo, habilin nito kay Tintin at Camila. Opo, Tita Jennifer. Salamat po, mag-iingat din po kayo. Salamat, Tintin. Tara na, babe. Sige, tara na. Sumakay na nga si Jennifer at kumaripas na ng takbo ang sasakyan nila. Dahil ilang minuto na lang ay flight na nito. Ilang minuto ay nakaabot na nga sila sa airport at dumiretso na sa departure area si Jennifer. Ano babe, dito na lang siguro. Mag-iingat ka ha? I love you. Palagi kong tatawagan si Camila para i-check kung kumusta ka na at kung kumain ka na o umuwi ka na ba. Alam mo naman na wala ako dito. Pero salamat at nandyan si Camila. Siya magsusumbong sa akin baka kung sino na ang kasama mo. Sorry babe, biro lang yun ha. Sige na, pasok na ako sa plane. Sabi nito kay Gab. Babe, mag-iingat ka ha. Salamat babe, kayo rin ha. Saka, tuluyan na nga itong naglakad papasok sa eroplano. Ilang minuto ay umandar na ang eroplano at hindi pa rin umaalis si Gab hanggat hindi pa nakakalipad ang eroplano hanggang tuluyan na nga itong lumipad ay saka pa siya umalis. Dumiretso siya sa kanilang kumpanya dahil 2 oras na itong hindi pumapasok. Okay lang naman kahit absent siya dahil siya naman ang CEO ng kumpanya kaya wala itong problema. Tintin, halika na, kumain ka na. Tawag nito sa anak habang nagpe-prepare ito ng kanilang agahan. Mama, wala na po akong kalaro dito. Balungkot na sabi ni Tintin. Ako na lang ang kalaro mo. Talaga mama? Oo anak. Tintin, gusto mo bang tawagan natin ang lola at lolo mo? Sagot nito sa anak dahil nahalata kasi nito kay Tintin na malungkot. Sige po mama, miss na miss ko na po sila. Sagot nito. Sige, tawagan na natin sila. Hello? O anak, mabuti at tumawag ka. Bakit nay, may nangyari ba? Nag-aalala nitong tanong. Wala naman anak, mabuti naman na patawag kami. Nay, dahil gusto ni Tintin na makausap kayo. Dahil miss na daw niya kayo, pati ang lolo niya. Ito ibibigay ko na ang cellphone sa bata. O anak, kausapin mo na ang lolo at lola mo. Sige po mama. Hello po lola, good morning po. Masayang binati ang kanyang lola. O apo, good morning. Kumusta naman dyan? Kumusta ang maganda kong apo? Tanong ng kanyang lola. Okay naman po kami ni mama dito lola. Ang jeep ko pong laruan binili sa akin ng tita Jennifer at tito Gab. Gab? Talaga apo? Maganda yan apo. At hindi ka na nga magiging malungkot dahil marami ka ng laruan. Minsan po malungkot po kasi ako. Wala kayo ni lolo at dito. Uuwi ka rin naman dito apo. 1 buwan ka lang naman mamamalagi dyan. Miss na miss ko na po kayo lolo. Malambing na sabi nito sa kanyang lola. Kami din apo, miss ka na din ni lola. Apo, pwede ko bang makausap sandali ang mama mo? Sige po lola. Saka ibinigay ang cellphone sa ina. Mama, kakausapin ka daw ni lola. Sige anak, salamat. O nay, ano po yun? Sinong Gab? Di ba Gab din ang pangalan ng papa ni Tintin? Wala nay, magkaparehas lang po sila ng pangalan ng papa niya. Hindi maiwasan ni Camila ang mag-alala, baka malaman ng kanyang ina na si Gab pala talaga ang kanyang amo. Iingatan mo si Tintin ha? Opo nay. Nay, tawag na lang po ulit ako. Bukas nay ha? May tatapusin pa po kasi akong trabaho inay. Sige anak, mag-iingat kayo. Kayo din po ni tatay nay. Saka ibinaba ang cellphone nito. Anak, gusto mo bang pagkatapos ko dito, pasyal tayo sa park, madaming bata doon, pwede kang makipaglaro sa kanila. Talaga po mama? Sige po, gusto ko po ng kalaro. Pero bago yun ay pupuntahan muna natin ang tita Erica mo. Sino po si tita Erica?
Siya ang dati kong kaibigan, anak. Mabait yun at madami yung alam na pasyanan, anak. Sige po, mama. Gusto ko po siyang makilala. Bago umalis si Camila at ang kanyang anak ay tinapos muna nito ang kanyang trabaho. Anak, tapos na ako. Magbihis na tayo at nang makabalik tayo agad dito. Sige po, mama. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakaayos na sila. Anak, tara na, alis na tayo. Sumakay sila sa taxi. Iniwan muna ang bahay kay Manong Pedring. Ilang minuto ay dumating na nga sila sa apartment ni Erica. Erica, saan na kaya yung babae na yon? Bukas pa naman ang pinto niya. Camila, mabuti at nandito ka na. Ito ba si Tintin? Oo, siya nga. Bakit mo iniwang bukas ang pinto mo? Nakabukas yan kasi may binili ako kanina. Nakalimutan ko lang isara. Sige, halika yung umupo kayo ni Tintin. O, matanong ko lang, ano naman ang reaksyon ni Gab nung makita niya ang bata? Uy, ano ka ba? Baka marinig ka ng bata. Mahirap na. Tintin, doon ka muna ha. Manood ka ng TV. Sige pa, mama. Hindi naman niya alam na anak niya si Tintin kaya wala siyang reaksyon. Wala bang nararamdaman kahit luksong dugo man lang? Ewan ko, pero may kutob ako na may nararamdaman siya sa bata. Dahil nilapitan niya ito at marami siyang tanong tungkol sa ama ni Tintin. Baka nagtaka si Gab, bakit magkasing edad lang ang bata simula nung iwan ka niya. At alam kong nakakaramdam tayo ng luksong dugo. Pwera na lang kung may dugo pa. Biro niya kay Camila. Ikaw talaga, puro ka na lang biro. Ewan ko sa'yo, Erica. Kung sa bagay may point ka naman, baka nga dahil sa lukso ng dugo kaya siya lumapit kay Tintin. Pero baka mahilig lang siya sa bata. Anak, may gusto ka bang kainin? Wala po, mama. Gusto ko lang pong maglaro, mama. Nababagot na itong sabi. Sige anak, mamaya pupunta na tayo sa park, anak. Mamamasyal tayo kasama ang tita Erica mo. Hala ka, hindi ako pwede. Magde-date kami ng jowa ko. Sige na please, mahirap tanggihan ang bata, alam mo na. Sige na nga. Teka lang ha, may tatanong pa ako. May nangyari na ba sa inyong dalawa ni Gab? Pabulong na tanong ni Camila. Oo, meron na. Nag-aalangan na sagot nito. Ano? At pumayag ka naman? Hindi din naman kita masisisi. Alam kong kahit malaki ang galit mo kay Gab, mahal mo pa rin siya at may anak kayo. Nakokonsensya na nga ako, ang bait kasi ni Ma'am Jennifer. Alam mo, sa akin lang, bakit hindi mo pa sabihin kay Gab na anak niya si Tintin para magandang future ng bata? Dati nga ang taas-taas pa ng pangarap mo. Gusto mong mapangasawa ng mayaman. Baka kayo pa ang piliin ni Gab. Yun na nga eh, naaawa ako kay Ma'am Jennifer dahil mabait siya sa amin, ng anak ko pati na nga kay Manong Pedring. Tatanungin kita, Camila, mahal mo pa ba si Gab? Kahit galit ako sa kanya, mahal ko pa rin siya. Hindi naman yon magbabago. Alam mo, minsan gusto ko nang sabihin kay Gab para maranasan naman ni Christine yung feelings na may papa siya. Nakakaawa nga ang bata. Nasa harap na niya ang papa niya kasi pag pinatagal mo yan, baka magtampo pa yan. Pag nalaman niyang daddy niya pala si Gab. Ang swerte mo sana, Camila. Kasi hindi basta-basta si Gab Bustamante. Isa siyang bilyonaryo. Donya ka na sana. Hindi na ang pera ang iniisip ko ngayon. Natatakot ako baka kunin ni Gab ang bata sa akin. Hindi ako papayag. Kung para sa future lang ng anak ko, okay na sa akin. Iyong ibibigay ko ang anak ko basta hindi nila ibabaliwala ang karapatan ko bilang ina. Sabi ni Erica. Ikaw yun, Erica. Ako naman, iba na ako ngayon. Mas mahalaga sa akin si Christine at kung magsisikap lang ako, maaabot ko rin iyan. Kahit pa ibuhos mo ang buong buhay mo sa pagtatrabaho, hindi ka magiging bilyonaryo. Tandaan mo yan, Camila. Kung kailangan na talaga, depende sa sitwasyon, yan, Erica. Hanggat kaya kong buhayin ang anak ko, hindi ko sasabihin anak namin si Tintin. Ikaw ang bahala, Camila. Kailangan na siguro nating umalis. Nababagot na si Tintin. Sige na, samahan mo na ako, Erica.
Mas kabisado mo kasi itong Maynila. Oo na nga, Tintin, tara na, mamasyal na tayo. Alis na po tayo, Mama. Oo, anak. Kailangan din pala naming umuwi agad pagkatapos maglaro ni Tintin. Tatawag kasi si Ma'am Jennifer. O sige, tara na. Umalis na nga sila para ipasyal si Christine sa park. Ilang minuto ay dumating na sila sa park at manghang-mangha si Tintin sa ganda ng park. Sige na, Tintin, maglaro ka na. May mga bata, kaibiganin mo sila. Pumunta na nga si Tintin sa mga bata. Naglalaro habang si Erica at Camila naman tuloy pa rin ang kanilang kwentuhan. Paano yan? Mamaya kayo na lang dalawa, wala na yung isa. Iiwasan ko si Gab. Sinasabi mo lang kasi yan. Kasi hindi mo pa siya kaharap. Pero mamaya ay nako, babae ako, Camila. Ang lambot natin sa tao, lalo na pagmahal natin. Ikaw talaga, pinapangunahan mo ang pangyayari.